Magandang araw mga kaibigan. Isang kwentong muli ang aking ibabahagi sa inyo na tiyak nakapupulutan niyo ng aral. Pero kung bago ka pa lamang sa aking channel, ay pakilike po ng ating video. Paklik ng subscribe button, gayon din ng bell icon para lagi po kayong updated sa mga paparating pa na upload. Seryoso ka talaga? Magkukulong ka lang dito sa lungga mo buong bakasyon? Itinigil ko ang pag-aayos ng paso at tiningnan ng kapatid na bigla na lang sumulpot. Muntik ko pang nabitawan ng paso dahil sa labis na gulat sa pagsulpot nito. Ngumiti ako rito sabay senyas na maupo muna ito. Hindi naman sa nagkukulong, saka nag-e-enjoy ako sa ginagawa ko. Ani ko na muling ipinagpatuloy ang pag-aayos ng paso. Anong nakaka-enjoy dyan? Girl, kulang na lang magsalita ang mga yan the way na kausapin mo. Anito. Mas nagkakaroon ako ng kapayapaan dito. Tingnan mo, itong bagong halaman ko. Sobrang nahirapan nga akong patubuin itong halaman na to. Pero tingnan mo ngayon, malapit nang mamulaklak. Iniharap ko iyon dito. Ngunit umiling lang ito na halatang hindi interesado sa sinasabi ko. Ella, lumabas ka naman dito sa lungga mo. Minsan na nga lang ako magpermi rito sa bahay pero hindi naman kita nakakabanding. Reklamo ni Trina na bigla na lang dinampot ang gunting saka ginupit ang isang stem ng rose. Nanlaki ang mga mata ko sa pagkabigla. Trina! Labis na gulat ko na ani ko rito. Takang napatitig ito sa akin na waring walang ideya sa ginawa nito. What? Why? Ani nito. Bakit mo ginupit? Oh no, my rose. Ani ko na binalot ng lungkot ang puso habang nakatitig sa rose na basta na lang nitong ginupit. Ang OA mo naman, para isang bulaklak lang eh. Saka tiyak naman na marami pang tutubo dyan. Ani ni Trina na bumalik sa kinauupuan nito at sa panlulumo ko ay napatitig na lang ako ng isa-isahin nito ang petals. Pero iyan ang unang bulaklak niyan. Malungkot na ani ko rito. For sure marami pang tutubo dyan. Huwag ka nga magpakasad, girl. Bumalik ka na nga sa ginagawa mo. Huwag mo na nga akong pansinin dito. Ani nito sa akin na nagpatuloy sa pagkakalat ng petals. Napabuntong hininga ako at tumango na lang. Ipinagpatuloy ko ang pag-aayos ng bulaklak. Ayaw ko namang pahabain pa ang usapan. Nasabihan na nga ako nito ng OA. Pero masama talaga ang loob ko. Tuwang-tuwa pa naman ako na may bulaklak na iyon. Ang tagal ko na ring hinintay na magkabulaklak iyon. Hindi ko pansin na panay ang buntong hininga ko. Hey, sorry na. Natigilan ako sa muling pagdampot ng rose na sabi ni Trina. Akala ko kasi okay lang after all. Ako naman ang favorite mong kapatid. Ani nito sa akin. Trina, tayo lang ang magkapatid. That's the point. Tayo na nga lang ang magkapatid tapos sasama pa ang loob mo sa akin dahil lang sa isang bulaklak? Trina, hindi masama ang loob ko. Nalungkot lang ako. Mahinahong ani ko rito. Napabuntong hininga naman ito at nagkibit balikat. Ayaw kong palalain pa dahil lang sa bagay na iyon. Bulaklak lang yan. Baka naman itapon mo pa ang pagiging magkapatid natin dahil lang dyan. Ani nito sa akin. Never. Mahinhinang humiti ako rito, saka ipinagpatuloy ang ginagawa. Alam mo, hindi ko talaga gusto ang ugali ni Dahlia. Kahit hindi ko ito tingnan, ay pakiramdam ko'y nakasimangot ito. Bakit naman? Dahlia is so nice naman ah. Ani ko rito na nagpatuloy sa ginagawa. Nice ka dyan, hindi kaya? Kung makapagsalita akala mo naman ang galing-galing niya. Mas matalino pa nga ako sa kanya eh. Trina, baka hindi lang kayo nagkakaintindihan. Medyo prangka lang din kasi si Dahlia. Mabait naman siya. Ani ko rito. Prangka nga lang talaga ang pinsan naming iyon. Kaedad ko lang at madalas kong makakwentuhan kapag narito sa bahay. I don't like her. Ang plastic, bida-bida, tapos akala mo ang ganda-ganda. She's pretty. Ani ko rito. Hoy! Ako ang kapatid mo, pero balik feeling ko sa kanya kakampi. Ani nito sa akin na ikinabungis-ngis ko. Of course not.
Wala akong kinakampihan, no? Ano? Dapat meron. Ako kaya ang kapatid mo. Mali yan. Nang sulyapan ko ito ay napatawa na lamang ako. Nanlalaki kasi ang butas ng ilong nito. Bakit ka tumatawa? Dapat sa akin kakampi. You're so cute, Trina. Kaya love na love kita eh. Ani ko rito. Hays, love mo nga ako no, pero hindi ka naman kampi sa akin. Natawa na ako sa sinabi nito. Tumayo na rin ako at lumapit dito. Saka sinapo ang magkabilang pisngi nito. Nanlaki ang mga mata ni Trina sa ginawa ko. OMG, you're so disgusting. Tili nito na mabilis na tinabig ang dalawa kong kamay. Tawa ko ng tawa dito. That's the price ng pangungulit nito sa akin. Still beautiful, ani ko rito. Nagsalita yung kahit hindi maligo ay maganda. Parungit nito. What do you mean? Mukha ba akong hindi naliligo? Tanong ko rito. Mukha, ani nito na mabilis na tumayo at mabilis na lumayo sa akin. Naliligo ako ha, 2 times a day pa nga eh. Depensa ko rito. Basta, ipagkakalat ko na si Carmela Villanueva ay hindi naliligo. Natatawang ani nito saka tumakbo palayo. Mabilis ko namang hinabol ito. Tili ito ng tili. Mami! Mami! Ani nito na mabilis tumakbo sa pwesto ni Mami na natigilan sa biglang pagsulpot namin. Nagtago si Trina sa likod ni Mami na takantaka. What's going on, girls? Takang ani nito. Nagpigil akong mapabungis-ngis nang pasimpleng ipunas ni Trina sa laylayan ng dress ni Mami ang mukha nitong may putik. Inaaway niya ako, Mami. Sumbong ni Trina sa aming ina na si Diana Smith Villanueva. That's not true, ma'am. Tanggi ko sa sinabi ni Trina nang ngisi-ngisi. Kayo talagang dalawa? Pumasok na nga tayo sa loob. Nandiyan ang mga pinsan nyo. Wika ni Mami. Nagkatinginan kami ni Trina. Ella, maligo ka na kasi. Mami, ano bang nangyayari kay Carmela? Hindi siya naliligo. Nanlaki ang mata ni Mami. Pinaniwalaan pa naman ito. Kaya ganun na lamang ang reaksyon nito. May problema ka ba, anak? Takang tanong ni Mami sa akin. Napanguso ako sa sinabi nito. Wala, Mami. Don't tell me naniniwala kayo na hindi ako naliligo. Nagpapadyak na ani ko. Bumingis-ngis si Mami. I'm just joking. Mag-ayos kayong dalawa para mas maipakita nyo sa mga bisita ang tunay nyong kagandahan. Ani nito na humarap kay Trina at pinalo ito sa puwet. Akala mo siguro hindi ko napansin ang mahal ng suot kong dress, Katrina. Tatawa-tawang lumayo si Trina kay Mami. Saka ako binalikan at tinawakan ang kamay. Papasok na po kami, Mami. Pipilitin ko po si Carmela na maligo muna. Ani nito na ikinasimangot ko. Naliligo nga sabi ako. Depensa ko rito. Pero malakas lang itong tumawa. Nagpatianod na lang kami at sa backdoor dumaan upang hindi mapansin ng mga bisita ang hitsura namin, lalo na ako na madungis dahil sa maagang pagtambay ko sa garden ko. May paper bag akong nilagay sa room mo. Tiyak kung bagay sa'yo ang dress na nabili ko. Ani nito. Napangiti naman ako at tumango. Thank you, Trina. Ngiti-ngiti na ani ko rito. Nag-flying kiss lang ito, saka pumasok na sa silid nito. Pagpasok ko sa silid ay gumuhit ang ngiti sa labi ko. Tama nga ito, may paper bag nga na nakapaibabaw sa bed ko. Naghugas muna ako ng kamay upang hindi madumihan kung ano man ang gift niya sa akin. Pagkatapos ay agad kong tinuyo ang kamay ko at lumabas ng banyo. Nang lapitan ko iyon, ay mas lalo pa akong napangiti nang makita ang card na nakalagay roon. For my not so pretty sister, iyon agad ang bumungad na ikinabungis-ngis ko. Isuot mo ito para magmukha kang tao. I love you. Ano bang tingin ng babaeng yun sa akin? Hayop? Baliw talaga? Ani ko na napabungis-ngis na lang. Sa aming dalawa, obvious naman kung sino ang pilya. Minsan nga'y nagpapabadyak na lang si Mami sa kakulitan nito. Binuksan ko ang paper bag para akong kinilig ng mapagmasdan ko ang bestidang naroon. Madalas akong sabihan ni Katrina na manang ako.
Pero ito naman ang madalas na mag-spoil sa akin ng mga pangmanang na damit. Isang bestida iyon na may pagka-vintage ang style. Floral iyon na tiyak na lagpas hanggang tuhod. Long sleeve din siya at de-ribbon ang tali sa likod. Tuwang-tuwa na pumasok ako sa banyo para maligo. Pagkatapos maligo, ay excited na tinuyo ko ang aking katawan. Kapag si Katrina ang nagbibigay ng regalo sa akin, ay may kakaibang excitement akong nararamdaman. Madalang din naman kasi itong umuwi kapag may pasok ito. Pero sa tuwing uuwi ito, ay may palagi itong uwi na gift sa akin. "Tapos ka na?" tanong ni Katrina. Sanay na ako rito na bigla-bigla na lang pumapasok ng silid. May times pa nga na katabi ko itong matulog. Nang tingnan ko itong muli sa salamin, ay napasinghap ako. "Wow, pareho tayo. Bawas nga lang ng tela yung sayo." Tuwang-tuwa na ani ko rito na hinarap na rin ito ng tuluyan. Umikot pa ito dahilan para mapasinghap ako. "Are you for real? Nagkulang ba ang tela?" Nanlalaki ang matang tanong ko rito. "No, hindi naman nagkulang. Pero pinadagdagan ko kasi sa bestida mo." Pabirong tugon nito. Malakas akong natawa at muling pinagmasdan ng ayos naming dalawa. Kung yung akin ay lagpas tuhod, ito namang sa kanya ay maiksi masyado. Litaw na litaw tuloy ang legs nito na malabong gayahin ko dahil hindi ako komportable sa ganong klase ng damit. Naka-long sleeve pa ang style habang ito ay strap lang at backless pa ang likuran. "You're so sexy." Puri ko rito ng ngiti-ngiti. "Sexy ka dyan. Mas maganda nga ang katawan mo. Itinatago mo lang sa mga ganyang klase ng damit." Ani ni Katrina na kunwari inirapan pa ako. "It's very comfortable. Depensa ko naman dito." Nagmumukha tuloy akong hubadera. Dugtong pa nito na ikinailing ko. "Bagay sa'yo. Nakaka-amaze ka nga eh. Ang taas ng confidence mo." Ani ko rito. Inakbayan ako nito. Magkasing tangkad lang kami. Kung ang buhok ko ay ipinusod ko, ito naman ay nakalugay at bahagya pang kinulot. Tisay ako at morena siya. "Perfect." Ngiti-ngiti na ani nito habang nakatitig sa salamin. "Picture tayo." Excited na ani ko rito. Tumango-tango naman ito. Gamit ang phone nito ay nag-post pa kami. "Ako naman, picturean kita." Ani ko at kinuha ang cellphone upang kuhanan ito ng larawan. "You're so pretty." Ani ko rito. Nagsabi yung babaeng kahit hindi maligo ay maganda pa rin. "Ikaw talaga? Mukhang naniniwala ng mga tao dahil palagi mo yung sinasabi." Sabi ko rito. "Tara na nga bumaba." Yaya nito sa akin. Magka-holding hands pa kami nito nang bumaba para harapin ang mga bisita namin. "Oh wow, ang mga dalaga ko." Salubong ni Daddy sa amin. Sabay kaming humalik sa magkabilang pisngi nito. "Daddy," masayang ani ko rito. Pumagitna ito sa amin at inakbayan kaming dalawa ni Trina. Minsan lang lumabas sa lungga ang panganay ko, tapos ang bunso ko naman, madalang umuwi. Susulitin ko ang araw na to. "Magpapabunot ka na naman ba ng white hair, Dad?" Ani ni Trina. "That's for sure." Nakangising ani ko. "Wala akong white hair no, bata pa ang daddy nyo." Ani nito na ikinabungis-ngis namin. Nang mabaling ang tingin sa amin ni Mami ay agad na gumuhit ang ngiti sa labi nito. "Picture perfect." Usal nito habang nakatitig sa amin. "Guys, may I have your attention please?" Napatingin tuloy sa amin ang mga pinsan namin, uncle and auntie. Dahil bakasyon ngayon ng mga dalaga at binata natin, sagot ko na ang trip patungo sa San Ildefonso. Excited na ani ni Daddy na ikinagalak ng mga nakapwesto sa sala. "Bigla mo kaming pina-excite, Uncle," wika ni Dahlia. Nginitian ko ang pinsang kong ito na kumindat pa sa akin. Nang sulyapan ko si Trina, ay nakatitig ito kay Dahlia at pasimpleng inirapan ito. Pasaway talaga. Mabait naman si Dahlia. Hindi ko lang talaga alam kung bakit hindi sila magkasundo nito. Kay Dahlia ako agad lumapit nang takipin ni Daddy ang balikat ko. Si Trina naman ay kay Mami lumapit. "You're so pretty."
Ngiti-ngiti na ani nito sa akin, saka bahagyang pinisil ang pisngi ko. You too, ani ko na yumakap dito. Panay na naman ang irap ng bruha mong kapatid sa akin. Ang sarap bunutin ng tiyanin ng kilay eh. Pagpasensyahan mo na lang, mahina na ani ko rito. Parang laging sinisilihan ng puwet sa tuwing nakikita ko. Hindi niya matanggap talaga yung sinabi ko noon na mas maganda ka kaysa sa kanya. Ani nito na ikinailing ko na lang. Mga pasaway talaga kayo, ani ko rito. Nang sulyapan ko si Trina, nasa mata nito ang disgusto habang nakatingin sa amin. Baka tupakin na naman, kaya umalis na lang ako sa tabi ni Dahlia at nilapitan nito. Agad naman itong napangiti at yumakap sa bewang ko. Pasaway rin talaga itong bunso namin. Trina, gusto mo bang sumali tayo sa kanila? Pukaw ko sa atensyon ni Trina na nilalaro lang naman ang straw ng juice nito. Bahagya itong nag-angat ng tingin sa akin. Bakit? Bored ka bang kasama ako? Natigilan ako sa kamarahang umiling. Hindi naman, gusto ko lang malaman kung gusto mong sumali sa kanila. No, I don't like. Kailan ba ako nagkaroon ng interes na sumali sa kanila? Nandito lang naman ang mga yan kasi gipit na naman. Trina, that's not nice. Saway ko rito. May problem lang sa business ni na Uncle. You see, kausap na ni Uncle si Dad. Tiyak na masusolusyonan nila ang problema nila. Mahinahon kong ani rito, pero waring umirap lang ito. Doon na lang tayo sa garden mo. Ani nito na biglang tumayo at iniwan ako. Bumuntong hininga ako at mabilis na sumunod dito. Well, mas gusto ko nga rin roon, tahimik at malamig. May treehouse rin ako roon na paborito ko talaga, lalo't pinalilibutan ang loob ng treehouse ng mga libro. Pagdating namin sa garden, ay binuksan ko muna ang ilaw, saka kami nito umakyat sa treehouse. Sanay na kaming gawin ito, lalo na noong mga bata pa kami. Kapag may mga bisita, rito kami nagtatago ni Katrina. Carmela, hindi ka pa ba nagsasawa sa mga books mo? Tanong nito sa akin na iyon talaga agad ang ibinungad nito. Nakapwesto na ito sa lapag, habang ako ay kakasampa lang. Hinubad ko ang suot kong flat shoes, saka pagapang na tumabi sa pwesto nito. Bakit naman ako magsasawa? Bukod sa pagtatanim, kumakalma rin ang kaisipan ko kapag nagbabasa ako ng books. Ang weirdo mo? Bulong nito na ikinabungis-ngis ko lang naman. Hindi ako na-offend sa mga ganoong salita nito. Mas nasad nga ako sa pagputol nito sa rose ko. Weirdo talaga? Oo, imbes na nagpa-party tayo sa mga clubs, ito at nandito tayo sa treehouse mo. Alam mo namang hindi ako fan ng mga ganyan. Kaya ang dami mong namimiss na happening sa buhay mo, sis. Sino ba naman kasing nasa matinong pag-iisip ang ibuburo ang sarili sa ganitong lugar? Lumalabas din naman ako Once a month? Kapag may planong bilhin books? Kapag may mga tools sa garden mo na kailangang personal mong bilhin? Come on! Sayang ang opportunity na makapagbilang ng boyfriend. Magbilang ng boyfriend? Bakit? Nagka-boyfriend ka na ba? Sita ko rito. No secret kami nito, ganun kami ka-close. Hinintay ko itong sumagot. No, hindi pa. Ani nito na kunwari kumuha ng libro, sign lang na gusto nitong i-distract ako. Are you sure? No secret tayo ha? Wala pa? Wala. Saka sasabihin ko naman sa'yo kung meron na. Ani nito na kumindat pa sa akin. Napangiti naman ako sa sinabi nito. Better, bata pa naman tayo para mag-boyfriend. Ani ko rito na inagaw ang librong hawak nito. Bata? Hoy, kaloka ka. Pwede na nga tayong gumawa ng bata. Matanda na tayo, Carmela. Nasa legal age na tayo. Bata pa tayo, hindi pa tayo ready sa mga ganyang klase ng responsibility. Ani ko rito. Whatever. Ani nito na humiga at ipinatong ang kamay sa kanyang noo. Namiss kita, Ella. Sinulyapan ko ito. Sobrang busy rin ang isang ito sa study niya. Mas nauna akong gumraduate rito, kaya ngayon nag-aaral pa ito. Malapit ka na palang makagraduate. Palagi mo na ako makakasama kapag nandito ka na sa bahay. Ani ko rito. Sa tingin mo, ganun ang mangyayari kapag
Nakagraduate na ako? Natigilan ako at napatingin dito. Bakit? Mag-aasawa ka na agad? Magse-settle down ka na ba? At sa ibang bahay ka natitira? Bumungis-ngis ito saka tumingin sa akin. Seriously? Ako ba yung tipo ng tao magse-settle down agad? Mukha ba akong wifey material? Girl, kabahan ka. Baka ilang minuto pa lang kaming kasal ng asawa ko. Nasa club na ako at nilalaklak ang pinakamahal na alak na naroon. Hindi ko nakikita ang sarili ko sa ganyang estado. My plan is to enjoy my life, alone. Nasasabi mo lang yan kasi wala ka pang nakikitang lalaki na makakasama mo habang buhay. Pero kapag dumating yun, tiyak nagugustuhin mo agad. Ani ko rito, pero umiling ito. Ayaw kong matulad sa iba, ilang buwan, ilang araw, buwan, taon lang masaya. The rest ng marriage, impyerno na. Ani nito sa akin. Bakit mo naman naiisip yan? Happy naman si mami at daddy Sobrang healthy ng marriage nila. Ani ko rito. Sa kanila, yung ibang kasi natin, yung mga relatives natin, kita mo naman. Pero magkakaiba tayo ng kapalaran. That's the point. Magkaiba, hindi natin alam kung matutulad ba tayo kina mami at daddy or matutulad tayo sa ibang kamag-anakan natin. Ani nito, nangumisi pa sa akin. Totoo rin naman ang sinabi nito. Basta, bata pa naman tayo. Ani ko rito at sumiksik ito at niyakap siya. Kung walang dumating na right guy, never papasok sa isip ko ang mang-agaw. Ani nito. Napangiti naman ako sa sinabi nito. That's right. Wala sa pamilya natin ang mga agaw. Kinindatan ko pa ito. Magbalik tayo sa usapan. Wala ka ba bang plan na mag-work? Tanong nito sa akin. Mabilis akong bumangon, sabay upo paharap rito. Ang siko ay itinukod sa pilo na ipinatong ko sa hita ko, saka nangalumbaba. Plan? Well, nakausap ko si Daddy. Sinabi ko sa kanya na nag-e-enjoy pa ako sa ginagawa ko ngayon. Naiintindihan daw naman niya. Sa tingin mo ba matutulad din tayo sa ibang pinsan natin na kinakailangang nagpakasal dahil sa negosyo? Tanong nito sa akin. Natigilan ako at bahagyang nag-isip. Malabo naman siguro yun. Stable naman ang business ni Dad. Malakas si Daddy at tiyak na hindi kami noon ipagkakatiwala sa iba para lang sa negosyo nito. Malabo siguro yun. Overprotective kaya ang tatay natin. Napabungis-ngis ito sa naging sagot ko. You're right. Baka nga abutin na tayo ng 30, hindi pa rin siya sang-ayon kung magpakasal na tayo. Pero alam mo, naisip ko na ito matagal na. Pansin ko kay Daddy, wala siyang tiwala sa mga kapatid niya when it comes to business. Biglang hina na tinig na sabi ni Trina. Nauunawaan ko naman ang ibig nitong sabihin. Bata pa lang kami noon ay naobserbahan na namin kung paano ni Daddy igapang ang company. Yung mga time na dapat kami naman ang kaharap nito, kalaro nito, ay naiisang tabi dahil may kailangan pa itong tapusing trabaho na inuuwi nito sa bahay. Pero dahil nasa tabi naman si Mami, naipaliwanag nito kung bakit iyon ang ginagawa ng daddy namin. Sa laki ng sakripisyo nito, tiyak na nanaisin nito na isang mahusay na tao ang magpapatuloy ng nasimula niya. Kung hindi man tayo ang humawak ng company, naisip ko na rin yan. Parang malabo na ipahandle ni daddy sa mga relatives natin ang company. May mga uncle tayo na reckless when it comes to money. Bumuntong hininga ako. Feeling ko talaga matutulad tayo sa mga pinsan natin. Sabi nito, dahilan para pareho kaming matawa. Nang matapos tumawa ay nagkatinginan kami nito. Hay, sana palagi na lang tayong ganito. Namiss kita. Lambing ko rito. Namiss daw pero ayaw namang sumama sa akin kapag niyayaya akong magbanding sa labas. Sorry na, hindi ko talaga gusto yung ibang trip mo. Honest na ani ko rito. Inirapan ako nito na ikinatawa ko. Medyo adventurous kasi si Katrina. Halos yung mga hilig ni Daddy na sports ang nagustuhan nito. Habang indoor activities ang trip naman namin ni Mami. Medyo malala nga lang yung akin dahil hindi ko talaga hilig yung lumabas talaga. Introvert akong klase ng tao. Parang ang nagkakapanik attack ako kapag napapalibutan ng mga hindi ko kilala.
Whatever, parungit nito dahilan para muli akong matawa. Ang cute talaga nito. Alam ko namang nauunawaan ako ng kapatid kong ito. May magazine ka rito? Ani ni Trina na lumingalinga sa shelf ko. Yun, kakalagay ko lang ng mga bago. Di ko naman tinitingnan, display lang. Ani ko rito na ikinailing nito. Mas masaya pang magbuklat ng magazine kaysa sa books mo. Dinilaan pa ako nito saka kumuha ng 3 piraso ng magazine at muling bumalik sa pwesto niya kanina. Wow, latest ito ah. Excited na anito na iniharap sa akin ang magazine na ang front page ay mukha ng nasa top successful businessman sa bansa. Display ko lang naman yan. Ani ko at humiga para pa-relax ang likuran. Ang gwapo nito oh. Iniharap nito ang front page at turo-turo ang gwapong lalaki na nasa pinakagilid. Maama ang mukha ng lalaking iyon, di tulad ng mga kasama nito na makikita at dama mo agad ang authority. Opinyon ko lang naman iyon. Mas gwapo itong isa, ani ko na itinuro ang pinakagitnang lalaki. Si Hendrik Zimmer? You're right, pero mas bet ko talagang isang to. Inilapit pa talaga nito ang magazine. He's cute. Tipid na sagot ko rito. He's pogi, guwapo, and yummy. Exaggerated na sabi nito na ikinatawa ko at bahagyang inilapit ang daliri sa tagiliran nito at bahagyang tinusok iyon. Mabilis nitong pinigilan sa pangingiliti ang kamay ko. May payami ka pang nalalaman dyan ha? Siya si Daniel Montenegro. Single rin siya at successful sa field ng tinatahak niya. Mukhang natipuhan nga nito pero ako mas attracted pa ako sa mga bulaklak sa hardin ko at sa mga nakahilarang libro rito sa treehouse ko kaysa mga lalaki ngayon ay tinititigan nito. Ganito ang gusto kong lalaki, mukhang maginoo pero mukha ring may tinatagong basto sa katawan. Nanlaki ang mga mata ko at kumibot-kibot ang mga butas ng ilong ko sa narinig dito. Maghulos dili ka nga. Pabirong ani ko rito na nagulat pa rin sa labis na pagkamangha sa sinabi niya. I'm just joking. Your reaction is so cute. Ani nito. Saka init siya ang magazine sa paanan. See, hindi nito inayos. Pasaway talaga itong si Katrina. Pareho na kaming nakahiga. Biglang natahimik. Anong iniisip mo? Tanong ko rito. Bumuntong hininga kasi ito na waring ang bigat ng dibdib at malalim ang iniisip. Kung matalino kaya ako katulad mo, sa tingin mo, yung grandparents natin magiging close ko? Matalino ka naman, ikaw nga, na-apply mo sa reality lahat ng natutunan mo, samantalang ako magaling lang sa libro, not in application. Pero hindi naman ganyan ang batayan ni Lolo and Lola pagdating sa galing at talino. Para sa akin magaling ka, saka kung ayaw nila sa atin, they don't. Pabirong ani ko rito. Nasasabi mo yan kasi paborito ka ng lahat. That's not true. Saka ang mahalaga lang naman sa akin ay kung ako ba ang pinakapaborito mo sa lahat. Iyon lang, ako ba ang pinakapaborito mong kapatid? Nakaangat ang kilay na tanong ko rito. Natawang pinitik nito ang tungki ng ilong ko. Sira, ikaw lang naman ang kapatid ko. Huwag ka nga magdrama dyan. Saka, higit kanino man, ikaw ang pinakamahalagang tao sa buhay ko. Tiyak naman na hindi magagalit sina mami and daddy kung malaman nila yon. Masyado ka kasing deserving na pahalagahan. Ikaw nga lang yung nagtitiis sa akin kahit yung mga pinsan natin ay piko na sa akin. Of course, love na love kita, ani ko rito. So, sang-ayon ka na nakakapikon ako? Biglang bago ng mood nito. Sometimes, ani ko na sinabayan ko pa ng pabirong pag-angat ng kilay. You're so mean. Ani nito na nanulis ang uso. Ang importante naman, sister for life tayo. Ani ko rito. Tama, walang titibag. Ani nito na ikinangiti ko. Napukaw ang atensyon namin sa narinig naming pagtikhim. Nang lumingon kami sa pintuan ng treehouse ay nakasilip na roon si Mami. Mami? Ani ko rito. Pumanhik ito at umupo sa gilid ko. Nag-girls to kayo tapos hindi niyo ako sinama? Pabirong ani nito. Busy ka kaya, Mami? Wika ni Trina
na tumulis ang nguso sa kabumangon at tumabi kay Mami. Naglalambing na yumakap ito sa bewang ni Mami. Kaya kong iwan ang lahat ng ginagawa ko para sa inyong dalawa. We both know that family is our mom's priority. We, pabirong ani ni Trina rito. What do you mean by that? Hindi ka ba naniniwala? Heto na naman si Trina. Pagtitripa na naman ang kawawa naming ina. Pero habang pinagmamasdan ko ang mga mukha nila habang tumatawa, hindi ko maiwasang mangiti. Picture perfect kasi ang nakikita ko. Hindi maja-justify ng isang larawan ang tunay na pakiramdam na makita ang mga ito sa ganitong akto.